Treasure hunting weekend mga katiyats. Last week ito ay meron kaming pinuntahan na isang kakilala na naghuhukay din sa kabundukan, at dahil sa wala silang kagamitan sa pagdetect, ang kanilang ginagamit ay analysis lamang, at ang kanilang hinukay ay merong marker na Century IBA 3. Well, ang IBA 3 ay marami-rami na rin ang narinig ko na nakakuha dyan sa Century IBA. Pero maganda talaga na dalawa ang makitang marker. Bato na may marka at Century IBA 3. Kasi kung Century IBA 3 lang ang pagbasihan at walang secondary marker, meron kasing secondary yan. Ang hapon na hindi magbaon na IBA lamang ang marker, meron ding katabihan o katapat na malaking bato na minarkahan din nila. Ang purpose niyan, kung sakaling ito yung test dig nila noon at kanilang lalakihan yan, pagkatapos niyan ay malaki na yan. Okay, so balik tayo sa Century IBA 3. Marami nga ang nakakuha ng item under the IBA 3, pero hindi lahat ng IBA 3. Pero kapag merong secondary marker na sinabi ko ay bato na malaki sa gilid ng IBA, sa harap o sa likod ng IBA 3, at ang bato na yun ay merong marka ng treasures, well, malaki ang posibilidad. Kaya ito, ginahinanda ang aking Nukta Macro Geotech. Makapag-detect kasi itong Geotech ng precious metal at minerals. So meron siyang tinatawag na ID. Makapagsabi kung tao pa, makapagsabi siya na ang na-detect mo ay isang precious metal. Well, kung precious metal sa kabundukan, panalo na yan. Diba? Ito kasi pipisilin mo lang sa gilid, ayan, kapag mag-detect ng malakas, nakaset sa full detection yung knob niya. At kapag nag-ilaw lahat ang LED, ay pisilin mo lang yung gilid na button, ay magsasabi na siya kung mineral or precious metal. Kaya kapag may kagamitan ka na ganito, ay hindi ka mapapagod sa kakahukay. Kasi ang mga dowsing at iba pang gagamitan na manual ay hinihigop talaga yan ng mga minerals. Kaya kahit anong bala ang gawin, ay higupin talaga yan at iikot ang mga manual na kagamitan. Ang dowsing ay mag-ikis. Kaya mas maganda na rin yung merong reliable na nakagamitan na katulad nito. Meron ito noon sa Bourbon, ngayon ay upgraded na ang meron doon. Meron ng monitor, nasa 200,000 yata. Noon unang labas nito nasa 116, ang bili ko nito 116,000. Medyo may kamahalan din Ang 116 ngayon ay malapit-lapit na yan sa scanner. Pero maganda, reliable nga siya. Kapag pinisil mo siya, iilaw yung precious or non-precious. So malalaman mo na yung na-detect ng dowsing ay mga minerals lamang. Ang Pilipinas ay kargado talaga ng minerals, kaya maluluko ang mga inimbento ng mga metal detector dito sa atin. Ang taga-Turkey, Itzapuera ng China, yung mga China ay isang dangkal lang yung ma-detect ng kanilang mga kinopya na metal detector. Maganda lang yung mga itsura. Pero isang ruler lang yung ma-detect ng mga Chinese detector. Kaya huwag kayo magpaluko, mura nga, 3,000 to 4,000. Pero
Isang dangkal lang. Paano ka makakuha ng isang dangkal, di ba? Pang coins lang yun. Ito naman, naabot kasi ito ng 5 meters. Malalim na yung 5 meters. So, negative yung, yung kanilang test dig. So, meron tayong nakitang bagong marker dito. Sa bato, isang arrowhead. O kaya may tinuturo siya, oh. At yun ang sundan namin, baka sakali. Kasi yung test dig kanina nila nahukay. Magandang test dig yun. Kasi nga, 2 meters mahigit 2 meters and a half ang lalim ng test dig. At sa unang tingin ko lang doon ay, sa pagbaba ko pa lang, ay undisturbed ang ground, ang lupa. Hindi na istorbo, ang layer ay intact. Walang backfill. Kaya doon pa lamang medyo, sa analysis pa lamang medyo negative na. And then, i-finalize by detector, na kagaya nito ay malalaman mo talaga na walang laman ang hukay. Ayan, so ito yung bang final talaga. Kasi ang analysis ay analysis lang eh. Kailangan i-detect talaga yan. Ngayon mga kababayan, kung nais yung bumili ng mga ganyan na magagandang gamit, bisitahin nyo ang Bourbon. Search nyo lang sa Facebook. Hanapin nyo si Roniel Bourbon. At sabihin nyo ako ang nagrekomenda. Lalo na ngayong Pasko ay mayroong discount doon. Sabihin nyo lang ako ang nagrecommend. Roniel Bourbon. At sabihin nyo lang magkano ang inyong budget kung ano ang gusto nyo. Hahanapan kayo niya ng magandang gamit sa gusto nyo na lalim na detection. Okay, kaya dito yung tinuro ng arrow ay sinundan namin ng dowsing at doon sa nag-ikis ang dowsing, doon tayo nag-detect. Pero negative pa rin eh. Minerals pa rin. Meron ngang detection pero negative. Hindi siya precious. So, ibig sabihin, mga minerals lamang ito na nasagap ang detection ng dowsing rod. Ngayon, ang isa na rason na may mga sign sa bundok at wala nang nakuha, kasi baka meron ng treasure recovery noon pa at nakuha na ang mga treasure sa bundok. At ang tanging naiwan lamang ay ang mga treasure marker at sign sa mga bato. Alright, sa magpaalam na mga katiyets, hanggang sa muli, paalam at huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli.